Hindi pa po natatapos ang problema niya ngayon. Oh, pero may panibago na namang problema na diringgin ang House of Good Government and the Public Accountability. Dahil nga po, mga kababayan, sa mga laptops, computers, na mga natenga lang doon sa warehouse na hindi po naipamigay at kung ano po ang pinagkagastusan, malalaman din po natin yan. Yan ang mga susunod na diringgin doon sa Congress. Ito po, pakinggan natin. Dwight? Good afternoon po. Clarify lang po, Chair. Yung legal liabilities, potential legal liabilities raised, stand ba siya ng committee as a whole and it's just that it's not yet final dahil potential pa lang, or is it just the stand of individual members? Kasi sir, there seems to be a system in the way it was presented, organized, parang bawat lawmaker may nakatoka sa kanya, ikaw di-discuss ng Opo, malakas talaga ang mga Duterte. Malakas po kumubra ng pera. Di ba, Maxilarde? Malakas talaga. Kita mo nga hindi na nila kayang ipaliwanag sa sobrang lakas eh. Oh. ng Mami ganun, ng PR. bribery, kung magdi-discuss ng malversation, it seemed like there was a system in the way it was presented. So parang group presentation siya by the Committee of Good Government. Ito po kasi yung nung nag-discuss po kami, ito yung mga stand ng mga individual. May kanya-kanyang observation po yan. And we have to realize na ilan po din sa mga lawmakers are lawyers. So ito po yung mga, and then they agree. So, ito naman, for purposes of wrapping up, ito pong year-ender natin. But insofar as yung final committee report, pag-uusapan pa uli yun. Rowena Cunanan, shoutout po. Lace Classic, shoutout. But basically, ito po yung nakikita Ma'am Mercy. at mga recommendation ng mga individual members ng committee. In addition to that, no, we're talking of not just simple resolution. This involves the second highest official in the land, and it involves quite a number of millions of pesos, hundreds of millions of pesos. So kailangan meticuloso yung approach natin. Hindi ho ito yung ordinary lang ng inquiry. No, ito ay isang mataas na pinuno ng ating bansa, very popular. So kailangan, once we lay down the predicate and once we formulate our own questions, yung tumbok na dapat malaman ng tao. And number two, like sa akin, sa case ko, I particularly was more interested in knowing how the confidential funds were being spent. So sabi ko nga, confidential fund is not intrinsically evil. It is how you utilize that makes it, questionable. So, pupunta ako doon sa ARs. So, ayun talaga yung interest ko kung ano yung mga discrepancies in the ARs. As to the other congressmen, members ng committee, meron din silang sariling mga interest. So, before kami pupunta doon at baka hindi ma-juggle up yung lahat ng information, nag-uusap-usap talaga kami. Kung what are the parameters ng bawat issue para maganda ang pagkaintindi ng ating taong bayan. Dahil hindi ho ito ordinaryong tao ang pinag-uusapan natin dito at hindi ho ito ordinaryo at mababa lang yung amount ng pinag-uusapan natin. And number three, to your question, hindi po ito officially na stand ng komite with due respect to our chairman. These are individual observations of each of our committee members. Ano lang po yung specific timeline kung kailan natin balak tapusin yung pag-iimbestiga ng committee? Parang bago ba mag-campaign period? Are you eyeing na sana magkaroon na ng final committee report? Ano po yung tinitingnan nating parang siguro hard deadline for the committee? Sa totoo lang, nung nag-usap-usap po yung mga miyembro, may mga nag-raise po kasi ng question na ang naging ugat po ng lahat ng ito ay kung hindi po natin baka makalimutan po natin, based dun sa privilege speech ni Congressman Valeriano tsaka dun sa manifestation ni Kong Jinky. Dun sa manifestation po ni Kong Jinky, it involves
yung DepEd Fund, kasama po dito yung sa computerization, yung hindi po na i-deliver. So may mga miyembro po na nagre-raise ng question na bakit yun hindi tinakel. Why Nako mga focus only sa kababayan, eto na. So ibig sabihin pala, ay hindi lang natatapos yung kanilang ginagawang investigasyon sa confidential funds. Ngayon pinag-uusapan na rin tungkol doon sa mga computer nga, I don't know specific doon sa ano na yun, pero ang alam ko talaga, yun yung mga computer na hindi na ipamigay, na nandun lang sa warehouse. Tapos yung presyo ay pagkamahal-mahal. Mga kababayan, no, ang halagang 15,000 to 30,000 or 24,000 like that. Pero ang mga presyo ay pagkamahal-mahal, halos triple po ang presyo ng bawat isang computer. Yun ang iimbestigahan ngayon. Saan napunta yung pera na yon? Sino ang nakinabang? Sino ang nag-utos? At bakit binili yung mga computer na yon na alam naman natin na kahit sino pwedeng makabili doon sa mura? Baka mamaya kasi yung kanilang kinuhanan na supplier baka kaibigan na naman. Diba? O baka mamaya mga kababayan, kagaya po ng example dito kay Bongo. Diba? Kamag-anak. O. Baka ganon. Yung nakikita natin. Pero again, nakadikit na naman po ang opisina ng OBP, opisina po ng DepEd. Kung di ako nagkakamali, kasama yung OBP ha, pero yung DepEd, ay sigurado po ako dyan, mga kababayan, na nakadikit naman. And that was the time, during the time of Sara Duterte. Yan yung iimbestigahan na naman nila. Ibig sabihin, Diyos ko, ang dami talagang anomalya. Kaya ayaw basta pakawalan. Kasi nagre-raise daw po ng point yung mga congressmen, congresswomen, bakit ito? Panahon pa din niya to, mga gadget. Bakit hindi napamigay? Bakit ganito na lang nasayang? Bakit binili ng pagkamahal-mahal samantalang ganito lamang ang specs? Ibig sabihin yan, pag ganyan, may nakinabang. Ibig sabihin, pag may nakinabang, may ibinulsa. Ang tanong na lang, sino ang nagutos? Sino ang nakinabang? Sino ang nagbulsa? Diba? Baka mamaya na naman, pagdating na naman po ng oras ng pag-iimbestiga, wala na namang sasagot. At ang style, wala po kaming alam. Basta inutos lang po sa amin ni Secretary. Sabi ni Mona Nases, iniba daw po yung biddings nila, times 3 po ang mahal. Correct. Diba? Kung halagang 20,000, halagang 60 to 80,000 nata to 90,000 pa nga yung presyo mga kababayan. So, ibig sabihin, may napunta na naman sa bulsa. Diyos ko, pati ba naman dito, may problema pa rin yung libro nga Yung pagkakonti-konti ng laman, yung ang kaibigan. Diba? Gusto pang pabayarin sa DepEd. Mabuti na lang, wala na siya doon. Tapos nung wala na siya sa DepEd, gustong bitbitin sa OBP. Ang dami talagang hindi mawalan ng si Sara, kung businessman to or businesswoman. Napakagaling siguro nito. Napakagaling talaga. Bakit? Napatunayan na natin. Doktor Doktor na mga dokumento, anak ng tinapa. Diba? Sabi ni Joffrey Talay, lantad na kasi. Nagsakit-sakitan na sila kaya gising, lalo ng mga taong taga Davao, tagal na kayo binubulag. Tama rin siguro yung tanong nung isang kababayan natin kanina, sabi niya, Ma'am Marlene Ratuita, sabi niya baka hindi lang ngayon ginagawa yan, baka pati sa Davao pa. Ako, naniniwala po ako na tama po yung assessment ninyo. Bakit? Kasi si Sara Duterte, ito nga, ibabalik ko na naman yung binanggit po ni Sara Duterte kung bakit po siya nakipagtandem kay PBBM. Kasi sabi niya, siya daw po ay tumatakbo, may tinatakbuhan. Diba? Ang problema, kung siya daw ay hindi tatakbo sa national at doon lang siya sa local bilang mayor ulit, hahabulin daw po siya
O sino maghahabol sa kanya? Natural, taong gobyerno. Wala naman nahabol sa kanya na siya ay mayor, tapos taga Davao pa, hawak nila ang Davao, na maghahabol sa kanya na pangkaraniwang tao. Hindi po gagawin yon dahil takot ang mga tao sa mga Duterte sa Davao. So therefore, kung iisipin natin, hindi na tayo kailangan lumayo. Ang pwedeng maghabol sa kanya, taong gobyerno. At kung ano yung problema, palagay ko confidential funds din. At bukod sa confidential funds, yung EJK. Pero mas malala yung confidential funds, mga kababayan, dahil talagang mananagot eh. 'Di ba? Yung EJK, more on kay Digong. Yung confidential funds sa kanila, nakatuon doon sa 460 million kada taon na kanilang pondo. Saan nila yung dinadala? Parehas din ba ng paggawa? Kasi, eto pansin na pansin ko. Nung tinanong po si Sara Duterte, nung siya po nagkaroon ng budget deliberation ata, or pinag-uusapan yung tungkol sa budget niya, tinanong ni Senadora Hontiveros, saan mo ba ginagastos yung confidential funds mo? Sabi pa nun bukod pa dito sa pag-iimbestiga, kita nyo, iba yung sagot niya dito, iba rin yung sagot niya doon sa sinagot niya sa tanong ni Risa. Iba yung tanong niya dito sa Congress. Kasi yung sagot niya kay Risa, sabi niya, ginamit daw sa tree planting, ginamit daw sa feeding program, ginamit daw sa libreng sakay program. Yun ang mga sagot niya. Tapos, ang follow-up question ni Risa, kailan nyo pa po yan ginagawa at saan nyo po nakuha yung idea na dyan nyo gagamitin? Parehas, ang sagot niya, parehas lang naman yan sa ginagawa ko nung ako ay mayor pa ng Davao. Nagtitree planting din kami doon, kami ay naglilibring sakay din, nagpipiding program. So therefore, mga kababayan, kung hindi po nahuli ito, kung hindi po naimbestigahan sa Congress yung pinaggamitan niya ng confidential funds, malamang ganun din yung sasabihin niya. 'Di ba? Kasi sabi niya, parehas lang po ng ginagawa ko. So ibig sabihin niyan, baka parehas lang din yung ginagawa niya. Kung nabuking natin ito na ganito yung ginagawa nila sa confidential funds ng OBP, ng DepEd, malamang sa malamang, ganun din po parehas lang ng ginagawa nila sa confidential funds doon sa Davao. Kaya agree po ako kung sino man po yung nabasa ko kanina na nagsabi na baka noon pa nila ginagawa, yung kabulastugan na yan, doon pa sa Davao. Di ba? Kaya nga sabi ko, confidential funds, 460 million. Sabi nyo, tahimik ang Davao. Walang insurgency. Bakit kailangan nyo ng confidential funds? Dapat, the lesser, kung matino ang probinsya mo, the lesser ang confidential funds. Hindi yung pagkalaki-laki ng confidential mo, sabi mo, tahimik, sabi mo, walang droga. Walang insurgency. Bakit kailangan mo ng malaki? Para saan? Para sa bulsa. Di ba, Ma'am Marlene Ratuita, thank you so much sa pag-share po ng stars. Mona Nases, 460 million a year within 4 years. Napakalaki niyan, mga kababayan. Ador Birador, siya raw po, Xiao Fei. Kaya pala bit-bit niya mga tauhan niya na taga Davao kasi ginagawa. Exactly. You got it. Xiao Fei. Same. Palagay ko, parehas na parehas. Yung ginagawa niya dyan sa Davao at the same time, yung ginagawa niya nung sa DepEd at dito po sa OBP. Kasi para hindi na mahirapan, para hindi na siya ulit makikisama, para itong mga ito, alam na kaagad nila ang kanilang gagawin. 'Di ba? Kasi sanay na. Tahimik ka nga, mga bangag na sila. Sino po? Florencio Del Rosario, kung sino idol ng mga senador na ayaw ma-impeach si Sara, wag na nating iboto sa election 2025. No. Tama po, 'di ba? Lay Classic, paano na lang ang binitawang salita, ayaw niya umalis sa trono?
Maaari ba yun? Mga kababayan, kapag na-impeach siya, hindi pwedeng hindi siya umalis sa trono, pwede na siyang kaladkarin. Diba? Baka nga mauna pang mag-resign yan bago ma-impeach eh. Maniwala kayo sa akin. Diba? Dahil gusto nilang habulin yung 2028. Ang problema, kapag kahit mag-resign siya at hindi siya ma-impeach, yes, indeed, pwede siya makatakbo ulit. Pero, kahiya-hiya naman siya. At pangalawa, kung makakasuhan siya ng plunder, perjury, ng falsification of documents, at kung ano-ano pa, malamang mga kababayan, dahil moral turpitude nga lang, di na pwedeng tumakbo eh. Diba? Malamang hindi rin siya talaga makakatakbo. So, walang pinagkaiba yun. Oh. Sabi ni Joy Ligaya, ubos ang confi funds niya sa attorney's fee. Dami kasi ang kaso. Nako, malabo po na maubos. Siguro, pera ng confi funds na ubos sa attorney's fee. Kaya lang, marami po yan. Mama Joy Ligaya na pera eh. Palagay nyo, dun lang po nang gagaling. Of course, hindi. Diba? Hindi. Maraming source of income yan. Sabi nga ni Trillanes, meron din silang 40 to 50 million every 6 months na natatanggap doon sa mga Chinese drug lords. Oh, hindi lang isang tao ang nakakatanggap. Si Mans, di umano, si Sara, di umano, si Digong, di umano, sino pa? Si Pulong, di umano. So, ang dami nilang nakakatanggap. Sa dami nun. Simula 2016, every 6 months. Bukod pa doon, meron pang Pogo. Oh, meron, mga kababayan, sa drugs na lang, napakalaki na niyan. Oh, tapos, may confidential funds din ng tatay niya sa loob ng 6 na taon. Di ba? Inamin ng tatay niya, saan niya ginagastos yun? Oh, anong pinaggagamitan ng confi funds? Oh, hindi mauubusan basta-basta yan. Meron pang pera na nanggagaling sa China, di umano. Oh, meron pang ibinabayad sa kanila para sundin lamang yung pinag-uutos ng China. Palagay nyo, mauubos yung kanilang pera? Kaya nga itong si Digong, di ba galit na galit nung una sabi nyo, oh, wala akong pera. Ang ginagamit ko lang ay pera ng aking retirement. Oh, hindi ako makapunta dito kung ako pilitin ninyo. Ay, awa. Sabi niya pang ganon. Tapos nung nabukit-kit yung kanyang bank account, mga kababayan, nung napunta doon sa usapin na yon, nung nahuli, mayroon siyang 5 bilyon, sabi niyo, oh, hindi ko ba kayang makuha? Hindi ba namin pwedeng ma-acquire ang 5 billion? Kala ko ba walang pera? Diba? RR Gem, Cheche Bureche, shoutout po. Oh. Oh, meron pa, Jaya, diba? Meron pang Ghost Employee. Sa Ghost Employee pa lang, sa dami niyan, imposibleng hindi ka makakaipon. Oh. Sa dami ng Shabulab sa Davao, maraming drug money na tatanggap ang mga Duterte. O, kita nyo? Mga kababayan, ano pong name nung nakasakay po sa jeep? sa kotse pala, sorry. Yung nag-hi na nakasulat po ng, di ko alam kung Japanese ito, Chinese, o ano po. Sorry ano pong name nyo para mabati ko po kayo? Yung 46.7 billion na pera ng DOH noong pandemic, isa pa yan, mga kababayan. Chosen one asan ng 2 billion confi funds ni Ngeg ba? Alam nyo, bakit kayo nagtatanong ng 2 billion confi funds ni PBBM? Kasi sinasabi nyo, bangag eh. Si PBBM lang naman yan. Kung meron po kayo nakikita, bakit hindi po nagpapile ng resolution at maimbestigahan ng mga Congress at ng Senado? Dahil hindi naman po nawawala ang kaalyado ninyo dyan. Sa Congress, may 50 pa kayo dyan na kaalyado. Sa Senado, meron pa kayong halos kalahati na kakampi. Bakit hindi po sila mag-file ng resolution kung meron silang nakikita na irregularity sa confi funds ni Pangulong Bongbong Marcos? And sinabi din ng COA na wala pong irregularity. Malinis ang ipinasang mga ARs ng Office of the President. Hindi po kagaya ng Vice President na Diyos mio, kung saan-saan po kumuha ng
acknowledgement receipt para lang patunayan ang kanilang expenses. Kay Pangulong Bongbong Marcos, they are all itemized. Kaya hindi po ito makikitaan ng butas. Kaya sorry na lang po kayo. Di ba? Oh. Sabi ni Jack Ammo, galit na galit sila kay Franz Castro, NPA daw, pero maka-China din sila. Eto nga, sinabi ba ng Supreme Court na si Franz Castro ay patigilin na sa trabaho? Di ba may appeal pa sila? At Supreme Court po ang magsasabi kung si Franz Castro ay tumigil na. At saka, hindi ko alam kasi ang batas naman ay hindi retroactive. Kung nakasuhan ngayon si Franz Castro, sabihin natin ng human trafficking, tama ba? Hindi ko alam kung ano yung kaso niya, nakalimutan ko na, tungkol yun sa bata. Ngayon, wala tayong batas na retroactive. 'Di ba? Nauna si Franz Castro na maging kongresista bago po nakasuhan sila. Nag-guilty. 'Di ba? Pero may plea. Meron silang appeal. Oh. Hindi naman yan si Franz Castro nakasuhan muna bago tumakbo. Dahil yun, hindi po siya pwedeng maupo, mabigyan ng seat sa Congress. Walang retroactive sa batas natin. Kaya sa madaling salita, mga kababayan, wala po kayong magagawa. Hanggat hindi sinasabi ng Supreme Court yan na tumigil na si Castro, walay kayo. Diba? Oh. Kidnapping. Thank you, Ma'am Mona Nases. Diba? O child abuse. Again, wala pong sinasabi ang Supreme Court na tumigil na si Franz Castro sa tawag dito, doon po sa pagganap sa kanyang tungkulin. Pero pag meron na yan, palagay ko, hindi nyo na yan makikita dyan. Kasi may apila pa sila eh. Diba? Sabi ni Charmaine, hirap niyan sa kanila harap-harapan nangungurakot, kakampihan pa ng mga senador kapag mahirap, kahit kaunting halaga, kulong agad. That is correct. Ba? Totoo yan. Hirap na itong mga ito. Pero, Diyos ko, Diyos mio Marimar. Hindi ko kinakampihan si Franz. Teka lang, chosen one. Sabi mo NPA si Franz Castro? Sabi mo makakaliwang grupo? Ano ang patunay mo? Yung mga salita ng dating kadre na si Eric Celis. Kung dati siyang kadre, dapat na ilabas niya na yung katunayan na member ng makaliwang grupo, itong si Franz Castro, si Manuel, at itong si Brosas. Bakit wala silang mapatunayan, di ba? Naging ano pa yan sila? Member pa yan sila ng NTF-ELCAC, sila Badoy. Ba't hanggang ngayon hindi nila mapatunayan? Mga kababayan, alam naman po natin na pagdating sa batas, batas ay batas. Kailangan tumayo sa korte yung sinasabi nyo na sila ay member. Otherwise, paninirang puri lang yan. Sino ba ang tunay na member ng makakaliwang grupo? Sige nga. Ngayon tayo mag-anuhan, mga kababayan. Sino ba ang founder? Sino ba ang iniidolo ni Rodrigo Roa Duterte? Di ba si Joma Sison? Sino po ang kumakanlong nung mayor pa si Digong sa Davao sa mga makakaliwang grupo? Sino po ang nag-welcome sa makakaliwang grupo? Di ba si Digong? Sino ang humingi ng tulong sa makakaliwang grupo nung si Digong po ay tumatakbo? Di ba? Humingi ng tulong si Digong kay Joma Sison? Natulungan siya ng makakaliwang grupo? Oh, sino po ang namimigay ng sapatos sa member ng makakaliwang grupo? Di ba po si Bongo? Oh, ngayon, kung titingnan ninyo mga kababayan, sino po ang malapit at sino ang tunay na member o sabihin natin, talagang malapit. Huwag na natin sabihin member kasi hindi ko naman kayang patunayan eh. Kayo na lang ang bahalang humusga. Mayor, kasama niya ang mga makakaliwang grupo. Rodrigo Roa Duterte,
tumatakbo, nanghingi ng tulong sa mga kaliwang grupo. Palagay ninyo, mga kababayan, sino ang may connection? Kaya nyo bang sabihin? Of course, ang meron pong connection, mga kababayan, yung tao na napapapunta mo, yung makakaliwang grupo sa lugar mo. Nai-invite mo sa lugar mo. Nakakausap mo yung founder nila, nangihingi ka ng tulong pagdating ng eleksyon. Di ba? Sabi pa nga ni Joma Sison, akong bahala kapag dinaya ka, malalagot silang lahat. O sino ngayon? Ang makakaliwang grupo. Yung tinatawag nyo na wala kayong katibayan, Franz Castro, Brosas, Manuel, o yung tao na lantaran nyo nang nakikita, pero nagbubulag-bulagan pa kayo. Di ba? Si Digong mismo, umamin, naging member din yan ng makakaliwang grupo. At ang iniidolo niya, si Joma Sison. Oh, sino ngayon ang makakaliwa? Napahiya kayo? Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan eh. Huwag kasi kayo dito. Mabuti sana kung yung nagsasalita dito ay walang alam. Kung bobo, yung nagsasalita dito, pwede nyo akong ganyan-ganyanin. Kaya lang eh. Nagkamali po ata kayo ng binangga. Nagkamali po ata kayo ng pinuntahan. Hindi naman binangga kasi dito, open naman kayo. Pero, sasabihan nyo ako ng mga bagay na ganyan, wala naman kayong katibayan. Diba? Sabi nga nung magagaling na abogado, sabi nga ni Roque, magaling yan ha. Si Harry Roque, magaling yan. Sabi niya, kung wala kayong ebidensya, at kayo, mga kababayan, ay bunganga-bunganga lang at hindi yan tatayo sa korte. Otherwise, yan ay paninira lang. Kahit naman sabihin natin na sila ay tunay na member ng mga kaliwang grupo, may katibayan ba kayo? Kaya nga hindi nyo yan mapatayo sa korte kasi not enough yung evidence nyo to substantiate, to verify the veracity of your allegation. Wala po kayo noon, kulang. Kaya nga, sintido mon, gamitin nyo po ang utak, wag ang utin. Diba? So, no mama, educate Didi shits. Payakan no chosen one, pinaglalaban mo kasi mamamatay tao at magnanakaw. Kasi naman ang banat nyo sa akin, ganyan, bangag si President, kumakampi sa makakaliwang grupo, kinakampihan ko makakaliwang grupo. Kayo, hindi nyo ba alam kung ano ang background ni Duterte? Mga kababayan, baka gusto nyong ipakita ko sa inyo yung mga video ni Duterte. Nakasave pa dito sa akin at alam ko pa kung paano ang itatype para makita nyo yung pag-iimbita niya at paghingi niya ng tulong kay Joma Sison. At yung pag-amin niya na siya ay member ng makakaliwang grupo, si Badoy nga galit doon sa makakaliwang grupo. Pero nakita nyo yung pagyakap niya kay Satur Ocampo? Sabi niya si Satur Ocampo daw makakaliwang grupo. Di ba? Pero si Badoy yumayakap kay Satur Ocampo. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa gabing ito at sa pagsama nyo po muli sa inyong abang lingkod na si JN kaya ang inyo pong Go Philippines 3.0. Natutuwa lang talaga ako. Hindi naman po ako napipikon sa mga bashers, no? At least tayo dito, pare-parehas po tayo na natututo sa bawat isa. Yan yung gusto ko. Wag lang yung sasabihin na PI ka, GAGO ka, wala pong papupuntahan yung mga ganon na argumento dahil hindi po yun argumento. Yun po ay walang kwentang salita na napulot ninyo doon sa iniidolo nyo. So, kung magiging ganyan lamang kayo, you should better at least test yourself na, mga kababayan. Double check yourself kung tao pa ba kayo or kayo pa ba ay makatao. Baka mamaya ay dinadasalan nyo na rin ang demonyo
at ang presidente ng impyerno at ang magiging papalit daw kay Satanas na si Digong at yung kanyang anak. Diba? Shoutout Tommy, Rosemary Mats, babati muna ako. Rosemary Matsuka, Nario Cadavona. So ano mama, shoutout Xiaopei, Mona Nases, Ma'am Brenda Barton, Dominga Piamonte. Ganon din kay takot sila sa nawala na nga no? Rox Ron X810 Bunyog Prayer Rally January 15, mali po ako kanina. Okay, Jenny Hirona Ramos, si Duterte leftist yan. Si Roque tago ng tago kasi may kasalanan. Ano pong pangalan ninyo, ma'am? Yung nagsabi po na si Roque tago ng tago kasi may kasalanan. Para po, ma-recognize ko po kayo. Kasi hindi ko naman bumabasa yung pangalan. Romel Zaire, shoutout po. Jojo Teodosio. Ito naman si Joe Laksa, Ang pangit naman ng iyong suwestyon, magpataya na lang daw, loko ka. Ang pangit ng suwestyon mo. Sharina, uy, Rona Romanza de Zarza. Uy, sarap nun Frederick Gonzalez, asaran lang. Yung nagsabi po ng asaran lang, ano po name nyo? Alain Alicia, shoutout po. Hakumoto Grace. Hakumoto Grace ang pangalan niya. Pilipino ba kayo? Opo, Pilipino ako. Di ba, Pilipino po kami. Grace Hakumoto. Thank you so much po, Ma'am Zono Mama. Spaya Gibi, shoutout sa inyo. At good night po sa ating lahat mga kababayan. Mag-ingat po kayo at magkita-kita po